Happy Lord's Day. Para sa ating text sa umaga po ito, ay yan po yung binasa natin kanina sa 1 Kings chapter 19 verse 1 to 21, saan ang sigasig o tinatawag na zeal ng isang Kristiyano ay unti-unting namamatay, or maybe you feel this morning na kung saan ay malapit ka ng extinguish o malapit ka ng mapuno sa iyong pagiging Kristiyano. Kaya ang tanong ay ito ba ay minsan naranasan mo na ba yung totoong o completely drained? Maaaring naranasan natin ito yun. Sometimes physically drained po tayo, emotionally and spiritually. Right? Marami sa atin sa ating buhay Kristiyano ay maaaring iniisip mo na ikaw ay you work hard dito sa loob ng simbahan o any ministry na yung kinabibilangan or ibinuhos mo ang iyong puso sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Yan ay naranasan po natin. Dumating yung pagkakataon na kung saan ay nakit mo yung discouragement, exhaustion, o napagod ka, or discouragement, right? Dumarating po yan sa buhay po ng mga Kristiyano. At yan ang naranasan ni Elijah, na isa sa pinakamatapang na propeta na ating natunghayan sa Biblia. Ito ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Makikita po natin dito sa ating text kung saan ay yung kanyang pagiging masigasig na paglilingkod sa Diyos. Nakita po natin na kung saan tinawag po siya sa sa kanyang pagiging masigasig sa Diyos. Dumating yung panahon na kung saan tumakbo po siya at umiwas po siya sa isang banta lamang ng isang tao. Siya ay nagtago, for his life. Pinakamasakit sa lahat ay hiningin niya sa Diyos na siya ay patayin niya pala. At yan ay minsan ay nangyayari sa atin. Even the most strong believer, nakita po natin sa katawan po ni Elijah na siya ay nag-struggle and of course na-burn out, napagod. Of course, pagka napagod ka, na-burn out ka, dumating yung pagkakataon na mawawalan ka ng pag-asa sa buhay Christian. Yan po yung storya ni Elijah na kung saan ay maaaring makakapulot po tayo ng mga bagay na siyang magbibigay po sa atin ngayon ng lakas para manumbalik ang ating sigasig o zeal sa Diyos bilang lingkod po niya. Okay? At alam po natin na wala pong makakaligtas sa mga bagay na yun. Kaya sabi ko, kahit ikaw pa yung pinaka matandang Kristiyano, ikaw na yung pinaka maalam, malakas na Kristiyano, dumarating ang mga bagay po nito. Dito po yung ating titingnan matutunan sa umaga. Pamula, tayo po yung manalangin panatali po Diyos, at po yung mali. Malapit po sa inyo,
hinihingi ng tulong, ng banal ng Espiritu, na pagpalain po niya ang bawat paunawa, ang bawat isang isa, lalo na po Diyos sa mga kapatid na nakikinig sa salamat po ang galang sa pangalan ni Jesus. Amen. Makikita po natin yung passion ni Elijah, yung init ng kanyang paglilingkod, yung kanyang pagsinta sa Diyos, ay ito po ay totoo at makatotohanan para sa kanya kung ating titignan sa verse chapter 18 ng 1 King at verse 36 to 40, makikita po natin yung passion ni Elijah, yung kanyang pagsinta, yung alab ng kanyang paglilingkod sa Diyos. So it means he was not a half-hearted Christian. Hindi siya yung Kristiyano. Malamig ngayon, mainit bukas, mainit ngayon, malamig bukas. Hindi po siya ang tipong Kristiyano. So makikita po natin ang taong ito, he was fire, no? He was on fire with God. Mainit lagi si Elijah. At makikita mo natin, talagang kinonfront niya si King Ahab. Diba? Ito yung tipo o example ng isang Kristiyano na wala po siyang takot. He can confront the highest authority in the land. Ganyan yung mga Kristiyano na ating mga inahanap ngayon. Imagine, he challenged the 450 prophets of Baal. Diba? Kaya paano niya challenge po yun? Ang ginawa niya ay nanalangin sa Diyos to send fire from heaven. At sinagot ng Diyos po yun. Doon natin makikita na ang lahat ng mga tao sa Israel, nung makita nila yung kaganapan po yun, ay lahat ay nagsilod, kanilang mukha talagang idinigit sa lupa, and we are declaring that the Lord is God. Ganun po siya. Ganun siya katigas, katapang, nainganyo yung mga kababayan niya na mamatyakan o mapatunayan na kanilang Panginoon talaga ang Diyos. So makikita po natin po dito na isang kaganapan na katagumpayan bilang sanlingkod ng Christian. But the danger, there's danger here na hindi na tayo makakasiguro yung ating pagiging maalab sa Diyos from the past ay hindi po ito garantiya for the future. Diba? Hindi garantiya po yun na ikaw ay matapang ng panahon na ikaw ay matapang. Hindi garantiya po yun hanggang sa ngayon. Kaya ating tanungin sa ating mga sarili. Maybe tayo ay nakarating na ito. Maybe we have been there. Diba? Nandun na tayo. Kaya umabot tayo sa ganung senaryo. Or maybe you have the moments, alam po natin na tayo po mga batang Kristiyano, mga bagong Kristiyano, we cannot stop. Kumbaga sa you are unstoppable from your faith. Diba? Naranasan natin po yun. At gusto natin lahat, I want to lead a Bible study anywhere. Yun yung gusto ko natin. At gusto natin ubusin yung ating lakas to serve the church and malalim yung preaching the gospel. Right? Yan po yung nangyari na nung tayo ay mga bagong Kristiyano. Pero what happens when the oppositions comes? Ano ang mangyayari kapag may mga opposition? May mga kontra sa mga ginagawa po natin. At ito po ang ating makikita. No? Kay Elijah, kung saan ang kanyang sikasig ay nawala. Okay? At siya ay napagod.
ngayon sa ating verse na binasa from 19 to verse 1 hanggang verse 4. Kita po natin na si Elijah ay napagod, na-burn out. Bakit? Pagkatapos ng katagumpayan na nangyari sa kanyang buhay, si Elijah was expecting na magkaroon ng revival doon sa lugar na yun, sa mga taga-Israel. Hindi, nagkabaliktad, di ba? Ay si Queen Jezebel ay nagpadala ngayon ng death threat kay Elijah. At yan naging surprise sa kanya na inaakala niya magkaroon after ng ganyan yung mga kinakita sa mga tao, maasap po siya na magkaroon ng revival, pero nagkabaliktad. Hindi nagpadala ng death threat kay Elijah. Nasurpresa siya, hindi niya kasukat akalain. That's why he ran. Tumakbo po siya. Itong mighty prophet na kung saan ay tumayo na nag-iisa doon sa Mount Carmel, suddenly natakot. Suddenly voice niya. Natakot po siya sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa po niya, tumakbo po siya sa lugar kung saan ito ay wilderness. Nagtago. Umupo, ayon sa ating text, ay umupo siya and then he prayed. At least hindi nawala yung kanyang sense na manalangin. Anong sinabi ni Elijah? Maaaring tumating sa buhay mo. Ano sabi ni Elijah sa Diyos? Sabi po niya, I have had enough. Okay? Nagawa ko ng lahat. Lord, tapusin mo na ako. Yun yung kalimitan na panalangin po natin. Diba? When it comes to kapag meron tayong mga mabibigat, inaharap na problema, gusto natin dumating na ang Panginoon. Okay? Gusto na nating mamatay para makapunta sa langit. But the selfish ambition. Okay? Napaka-selfish po ni Elijah. Tandaan po natin mga kapatid, yung struggle ni Elijah, it is our struggle. Struggle po natin po yan. Kaya hindi ka makakaligtas. So, fear replace faith. No? Kanyang pananampalataya talagang napalitan ng takot. Imagine, nagtiwala sa Diyos. He trusted God against 450 prophets. Sa dami ng kanyang naging na-encounter, 450 prophets. Ito mga prophets at talagang mga masasama ito. Right? Dahil prophet ito ng demonyo. Pero meron pang mas masama, the queen. Isang threat lang ng tao, tumakbo si Elijah. Threat lang po. Iyan na. Ewan ko lang, kung sa atin siguro, kapag may mga threat na dumating po sa atin, malungsal na po tayo. Pero sa atin na tayo po ay titigil na. At yan po ang nangyari kay Elijah. That's why, tandaan po namin mga kapatid, pagkakagod, exhaustion, ay isa pong vulnerable sa buhay ng isang Christian. Okay? This man, this prophet, middle prophet ba si Elijah? Ay he experienced physically and emotionally drained. Okay? Bakit kasi nag-isa siya, akala niya nag-isa lang po siya, kaya ang tendency po kapag nag-isa ka, maaaring malulungkot ka bilang Kristiyano. That's the reason kung bakit ka nalulungkot, nag-isa ka. Kaya yun yung nangyari sa kanya. So it means, tandaan po natin, loneliness magnify
despair. Kaya yun nangyari sa nalungkot po siya, kaya lalong tumibay, lalong lumaki ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kasi akala niya, siya lang yung natira po doon. No? Sabi niya, akala ko, nag-iisa lang ako. Bilang isang Kristiyano, kung yan ang magiging thinking mo, may problema ka ba? Hindi ka na sumasama sa Kristiyano, baka iba na ang kasama mo, hindi ka na sumasama sa grupo ng mga Kristiyano. Kaya yan ang nangyari. Kaya iniisip mo, nag-iisa ka na lang. At yan po ang nangyari kay Elijah. He thought he was the only one left. No, siya na lang yung natira. At ito nangyari. Maybe you serve faithfully. Dumating yung pagkakataon na nag-burn out po tayo. Yan po yung katotohanan na nangyayari po sa atin. That's why si Elijah, sa kanyang pagtakbo, sa kanyang pagpupo sa puno, nanalangin po siya. At sometimes yun din po ang ginagawa po natin because we pray dahil baka mayroong pagbabago. Right? Baka mayroong pagbabago na hinihintay si Elijah. Pero may nangyari ba? Sin. Nung hapon, walang dumating. Or maybe you prayed for change. Diba? Nanalangin po tayo na may pagbabago, but nothing seems to happen. Okay? Dahil akala mo ay basan-basan mo ang bigat ng sanlibutan. Dahil siyempre, nag-iisa ka, you are thinking that ikaw na lamang mag-isang Kristiyano. Kaya tandaan po natin mga kapatid, maging malinaw ito po sa atin. Even the strongest believers, kahit ikaw ay sinasabi ko kanina, kahit ikaw ay mataas, malakas na Kristiyano, ay umaharap sa ganitong pagkakataon. Pero tingnan po natin paano nireply si Elijah. Hindi po yung maganda na nakikita mo. Dito po sa ating text, verse 15 to 21, makikita po natin po dito. God did not rebuke Elijah. Hindi niya nirebuke si Elijah. Hindi niya pinagalitan. Hindi niya kinastigo si Elijah. Okay? Dahil alam niya, discourage si Elijah. Mayroong tatlong bagay na ginawang Diyos para kay Elijah. Yan po ang ating tutuklasin at bubuksan. Okay? Hindi ka magkakasabay ng Diyos. Kaya nga nagbigay ng kanyang salita para buksan mo makita yung mga pinangako sa isang Kristiyano. Kaya isa po ito sa kasangkapan ng Diyos ang kanyang salita para manumbalik ang ating sigasin sa paglilingkod o anything na nangyayari sa iyo bilang Kristiyano. Sinamahan ka naman ng emosyon mo, something na nagpabigat sa iyo sa mga bagay na nangyayari sa komunidad. At ito ang nararapat na makita po natin. Mayroong tatlong bagay kasi saan ay ginawa ng Diyos para kay Elijah. Una, pagdaan natin, God cared for His physical needs. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga tao, especially kay Elijah. Yung verse 19, verse 5 and 8, pinita po natin po dito kung paano concern ang Diyos sa pangangailangan po ni Elijah. Tandaan po natin, before addressing Elijah's emotions or calling, bago siya tumawag sa Diyos at parating ang kanyang kalalagayan, ang kanyang emosyon, agad-agad nagpadala ang Diyos ng isang anghel na merong dalang pagkain at tubig. Right? Sometimes, akala natin, ang kailangan po natin bilang mga Kristiyano is to more work or more
service, di ba? Nakalimutan na po natin yung tinatawag na pahinga. Rest. Hindi natin kailangan ng maraming trabaho. Kailangan po din natin magpahinga. Nourishment. And time to recharge. Kailangan mong recharge. Bilang mga Kristiyano, kailangan po natin mag-recharge. Simple na natin, recharge na natin. Kapag nag-build natin, nakapag-school. So, ganun din po ang Kristiyano. Kapag nawawala na ang kanyang sigasig bilang Kristiyano, nagre-recharge po yun. We need to recharge. Kaya isipin po natin, mga kapatid, isip po natin, don't neglect your physical and emotional well-being. Huwag mo kakalimutan. Dahil tama lang, even our Lord Jesus Christ ay nagpahinga din po siya. Di ba? Pahinga po ako. Doon sa Mark 6 verse 31. Nagpahinga ang Panginoon dahil siyempre tao naman siya. So it means we need to take a rest. Pahinga lang yan. Kasi pag accessible ka talaga, maaaring marami nang darating sa iyo. Pagod na ako, ayoko na. I-give up ko na mga bagay na ito. Kahit sa eskwela, i-give up ko na ito. Pagiging Christian, i-give up ko na rin. Gusto ko magpahinga. Di ba, sometimes gano'n? Pero kung naaalisin yung mga bagay kong yun, ang kailangan mo lang talaga ay magpahinga. Right? Pangalawa, ang ginawa ng Diyos kay Elijah ay nangusap ang Diyos heart to heart. God spoke to Elijah's heart. Nandun po sa verse 9. Pero lang pa sa'yo sa bilasa mo po natin. So, kasi, ang iniisip ni Elijah ay nag-i-expect po siya ng something na kikilos ang Diyos, something more dramatic. Dahil gano'n, na minsan naghihintay po tayo na sana malagdag ng Diyos yung mga bagay na dahil sa akin. Okay? So, Elijah sometimes ay naghihintay po siya something na dramatic. Di ba? Yan yung nakalagay. Tumitingin siya ng signs about the fire. Di ba? Yun yung hiningi niya. Di ba? Yun yung hiningi niya na sana mas nangyari. Pero sa kanyang kalalagayan, ay umaasa po siya na may mga signs about fire, about wind, and earthquake. No? Yun yung mga bagay na hinihintay po natin. Sana magbagsak ako para pag-okay yung tao dito, hindi siya kumukontra sa akin. Yun yung isa, hinihingi po natin. Diba? Umaasa po tayo, God will move. Bagay, ikaw, hindi mo pinamisterious way. Pero yung kanyang sign na hinihingi ay hindi dumating. Anong nangyari? Anong ginawa? God spoke in a gentle whisper. Namusap ko sa tao. God spoke. Namusap ko sa atin ang maraming na ay nagtawag. Lumamay na sa gentle whisper. So, ano gagawin mo? You need to listen. Si Elijah kailangan niyang makinig. You need to listen. Just not to expect miracles. Ang inaano ko lang, miracles ka agad eh. Minaguro ang Diyos. Yung hinihintay. Hinihintay po yung Elijah. Makikita pa na. Ang dapat nating kailangan mong isip, kailangan mong palitan, kailangan mong mag-focus sa salita ng Diyos. Iwanan mo yung takot, hindi mag-focus ka sa salita ng Diyos.
ang salita ng Diyos ay laging tangang-tangang po natin. Pero mga kapatid, we have to ponder these things. No? Kaya kapag ikaw ay naranasan mo that you are overwhelmed, na-overwhelmed ka na sa mga bagay. Okay? Huwag ka lang kung titingin sa mga big signs na akala mo ay hindi papadala ng Diyos. Gagawin lang po natin be still and listen to God in His Word. Ano yung salita nandito? And of course, yun, hindi tayo sa kanyang salita dahil nandiyan na ito sa ng Diyos sa ating Panginoon. Pangatlong ibinigay ng Diyos kay Elijah ay nasa verse 15-21. God gave Elijah a fresh mission. Pagod na nga. Napagod na nga. Exhausted na nga siya. Pero umirin yun ng Diyos. Ang panibagong mission para sa kanya. Right? Panibagong mission. Wow! Pero during that time, God reminded Elijah that there are 7,000 others that remain faithful. Hindi ka nag-iisa, Elijah. Mayroong 7,000 matatapat na aking tao na nandiyan. Marami pang mga Kristiyanong tapat na magalapitan mo, mapupuntahan mo. Hindi lang ikaw ay okay? After reminding him, bigay ng Diyos ng panibagong assignment. Ano yung assignment na ibigay ng Diyos sa kanya? Hanggang mo natin bilang mga Kristiyano, hindi ba tapos ng Diyos? There is a new assignment. Anong assignment na binigay sa kanya? Is to anoint. Diba? Ay anoint niya yung mga leaders. Okay? Ang kanyang mentor na si Elijah. Akala ni Elijah ay tapos na ang kanyang ministry, but God still had work for him. Tandaan ko natin mga kapatid, our calling was not just hindi lang yung natapos na ginawa mo ngayon ay hindi dyan natatapos. Meron ka pang trabaho is to pass the torch. Meron tayong trabaho sa iba naman mga ibang tao. Isipin po natin pala isolate yourself. Okay, huwag kang magsusolo. Stay connected to the people of godly people saan ay makapagbibigay sa iyo ng courage na at makapagbibigay sa iyo ng challenge. Huwag kang naniwala ito siya dahil magiging vulnerable ang buhay ng Kristo. Dahil sabi ng Biblia, walang nabuti para sa sarili nila. Stay connected to godly people, your church. Ano natin po the practical applications? Tandaan po natin para hindi ka dumating sa panahon ng sustain. Take care of yourself. Ingatan mo ang sarili mo bilang Kristiyano, bilang lingkod. Your physical and emotional exhaustion can affect your spiritual life. Okay? Madidiscourage buhay Kristiyano.
ingatan po natin ang ating mga sarili. Magpahinga ang pinakailangan. Hindi yung alis ka na sa ministry, magpahinga ka lang. Marami namang isasabi. Right? So, paano po natin i-apply? Stay close to godly people. Find encouragement from others who share your faith and passion. Maghanap po tayo. Keep praying and staying in God's Word. Ganun ang ginawa ni Elijah. He needs to hear God's voice again. So do we. Ganun din po tayo. Kailangan din ulit natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos. Kailangan din namin balikan ang ating first love. Kung ang first love mo ang salita ng Diyos, balikan mo. Hindi naman magkakaiwalay ko yan. Panginoon ang first love ko natin. Keep praying. Nanatili po tayo sa salita. Tandaan po natin, mga kapatid, God's work doesn't depend on us. Okay? Dahil naranasan ni Elijah, akala niya siya lang yung faithful na nag-iisa. Akala niya wala siyang mga kasama. Marami pa lang itong mga faithful niya. Akala natin kasi tayo lang yung tapat. Dahil nagagawa po natin yung mga bagay na kaaya-aya sa ating Panginoon. Okay? Akala natin, tayo na yung nag-iisang matapat. Pero tandaan po natin, God had thousands more faithful people. Marami po siyang matapat. Kaya yan po yung magbibigay po sa ating ng batas. Kaya itong nangyari kay Elijah ay isang paalala po sa atin that even the strongest believers can feel weak. Hindi dapat po. Pero tandaan po natin, but God never leaves you. God restores. Pinapaniban ang Diyos na kanyang mga lupa. Okay? Nagsasalita ang Diyos ang salita. At nagbibigay ng panibagong lakas. A fresh purpose in our life. Kaya kung ikaw ay nararamdaman mo o you feel fine, marinig mo talaga sa akin. Nangyayaan din sa akin yan. Sometimes, ayaw ko na maging pastor ng simbahan. Pero nakikita ko mga kapatid sa klase na Ray Charles ang tawag isa po sa kung ikaw ay naranasan mo, nararamdaman mo na ikaw ay napapagod, nalidiscourage ka na sa buhay, or even ready to give up, ayaw mo na, mga kapatid, take heart. God is not finished yet. Hindi ba tapos ang kaya hayaan mo lang, pagbuhin niya, i-restore niya ang iyong pagiging masigasig na lingkod. Hayaan mo na ilos ang Diyos sa iyo at ipakita mo niya ang kanyang katapatan sa iyo. Para manambalik ang mga bagay na saan ang nilahan nito. Bilang ito. Ikaw ay wala pa kay Kristo. Kung ang Kristiyano ay nakakaranas ng ganitong eksoskun sa buhay dahil sa dalaga ng maybe you will to decide hindi naasahan. Okay?
advantage ng isang estudyante. Meron siya bibigay sa kanya ng asa. Lalo na kapag alam mo, kahit ano ang mangyari sa akin, batayin mo, I am saved. Wala sa akin. Is, bibigay ko sa akin ng asa. Kaya kung wala kayo kay Kristo, maaaring sarili mong decision. Right? Kapag ikaw ay kay Kristo, alam mo, ito ay remember what we preached the second Sunday, halos magkasunod po yun. Regarding kung ikaw ay ito, nasabit na ka ng mga pagsubok. Huwag kang tatalikod. Gawin mo ang rason na ito na mas lalo pang lumapit sa Diyos, manalangin, magpaglinturan, at worship tayo. Maraming salamat po Diyos sa hatid ng mensahe sa aming kalagitan. Maybe ibalik kami sa point saan ay exhausted na po ang bawat isa dahil lahat na namin. Kami na lang Diyos. O maaaring sa isip namin, ako nang nagpapagod sa simbahan. Ako na lang po namin yung gumagawa. Maaaring ako na lang tapat na nagliling ko sa aming kalagitan. Doon natin dito sa mga magkakita. Ang gagawin na manipulate makisip salamat sa mga kapatid saan walang pangurang sa mas masayang tutos ang mga lakas ang mga katawan. Maraming salamat po Diyos sa kapinabang mensahe na pagkakaroon sa pagkakaroon